December 25 nga ba pinanganak si Jesucristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Nung unang panahon sa Europa at Middle East, December 25 ang pinakamahalagang araw para sa mga pagano dahil ito ang araw ng pista ng Natalis Solis Invicti. Ito po ang birthday ni Mithras, ang Iranian sun god. Dahil ginusto ni Emperor Constantine na maging popular ang Kristyanismo, sinabay niya ang pagdiriwang ng birthday ni Jesus sa mahalagang kapistahang pagano. Yon ang maling trivia ni Kuya Kim Atienza na ang December 25 daw umano ay una, ito'y kapistahan ng mga pagano at dineklarar ni Emperador Constantino. Ang maling trivia na ito ay ginagamit ni Cesar Sineta ng Iglesia ni Cristo at yung isang Muslim vlogger na pinatunayan daw ni Kim Atienza na hindi talaga December 25 dahil ang December 25 napakalamig daw tuwing December 25, lalo na sa Bethlehem at sa Jerusalem. Ito din ang argumento ni Eliseo Soriano na paulit-ulit mga kapatid at sa iba pa mga sikta. Ngayon, ibubuking natin sila. Ito ang common na issue ngayon sa karamihan, maartista man o hindi, daming nadala sa mga anti-Catholic dahil ang layunin ng anti-Catholic at ang layunin ng mga demonyo ay mailayo ka sa banal na misa, ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo at mailayo ka sa mga sakramento pa at mga sacramentals. So, karamihan napansin ninyo mga kapatid na may mga anti-Catholic na iba't ibang sikta na banat ng banat, lalo na sa pagdiriwang natin ng Desyembre 25 na kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero, kahit tumigil na sa pagdiriwang ng Pasko, patuloy pa rin namamasko. Itong pahayag ni Kuya Kim dito sa trivia niya, una, posible na ang researcher din niya ay ibang sikta, kaya mali-mali ang binasa. At ito'y ginamit sa mga anti-Catholic din. Pero bago diyan, knowledge muna natin ang mga pumasok ngayon. Bisag unsa na lang. Hello. Si Whitey Mo, si Brian Manukan, Maria Apari, si Emmanuel Sampilo. Hindi Katoliko, Berna Ibersabal, hello kapatid. Si Whitey Mo, Maria Apari, kumusta ka kapananampalataya, nakasakop ragyod sa live. Wow, okay. Si kapatid na Arnie Kabasag at si kapatid na Tumasa Balisario, welcome po. At sa ating pananampalataya at katuweran, nandun si kapatid na Berna Ibersabal. At sa lahat nating mga sumusubaybay ngayon sa ating live. So, una, yung sinabi ni Kim Atienza, kopya-kopya lang ito sa ibang sikta, ang Iglesia ni Manalo, ginagamit nila yung Aklat Katoliko, lalo na ang Handbook of Christian Feast and Customs, na ito daw nagpapatunay na ang pagdiriwang ng Christmas ay sa pagano. Pansinin ninyo. At ng isang dagngangalang Francis X. Weiser, ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na araw ng kapanganakan ng So, kung mapansin ninyo dito, maling-mali din ang researcher ni Kuya Kim dahil ang Sol Invictus nagsimula hindi kay Emperor Constantino. Si Emperor Constantino, 312 Anno Domini, he stopped the persecution of Christians and he made the Catholic Church as the
official state religion of the Roman Empire. Pero wala tayong mabasa diyan na siya nag-utos na ang December 25 ay ipagdiwang ng simbahang Katoliko dahil pagdiriwang ang kapanganakan ng Sol Invictus. Wala tayong mabasa diyan. Pero, ito ang dahilan kung bakit tutol ang INC. Pero alam nyo ba, sa kanilang mga lumang pasugo kaniadto, noon pa man, nako, may pagdiriwang pala sila ng Christmas, mga kapatid. Tingnan natin, sisilipin natin. Okay, isa-isahin muna natin. Itong sinabi ni Kim Atienza, kaugnay sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo na una, di daw umano ito ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo dahil malamig. Ito. Ang tanong, December 25 nga ba pinanganak si Jesucristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. So napansin nyo, imposible daw umano ayon sa mga eksperto. Una, sino kayang eksperto ang tinutukoy niya na imposibleng ipanganak ang ating Panginoong Hesus sa Bethlehem dahil napakalamig daw? Sabad, pinanganak si Kristo. So ito, balik natin ha. Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Pinanganak si Kristo ng spring kung saan naglabasan ng mga hayop at spring na ipinanganak. Balikan muna natin. Para sa kanya, imposible ayon sa mga eksperto. Kristo. Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem. Sobrang lamig daw ng winter sa Bethlehem. Etong trivia na maling-mali talaga ni Kuya Kim ukol sa Pasko. Ito ang ginagamit din ng mga anti-Katoliko, sila si Sasineta ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, yung Muslim din, na ginagamit nilang batayan na mali ang simbahang Katoliko. Una, hindi naman batayan yung trivia ni Kuya Kim na reliable talaga na source para patunayan na hindi totoo ang December 25 na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus dahil, alam nyo naman, kopya-kopya lang itong mga iba't ibang sikta, lalo na ang sources. Itong researcher ni Kuya Kim. Yeah? Bakit? Natural, doon nakakopya yan sa anti-katolikong referensya, kaya ang resulta ay diferensya. So, mali ang info na ibinigay ni Kuya Kim. Bakit mali? Una, ang December 25 daw, ang sabi niya, napakalamig sa Bethlehem. Sa Jerusalem, napakalamig din. Pero sa December 25 mismo, yung mga kasama natin, muli nating pakita mga kasama natin, na nakabase sa Jerusalem, sila si Bro Juvan, sila si Bro Tim, pinakita nila kung makapal ba ang yelo dahil yun ang argumento ni Eliseo Soriano. Pansinin ninyo mga kapatid. Ito ang ating mga kasama na nasa area, ipinakita nila kung tama ba yung pahayag ni Kuya Kim Atienza, yung mga pahayag sa mga ministro ni Felix Manalo, at pati na ni Eliseo Soriano na tuwing December 25, ang Bethlehem, ang Jerusalem, napakakapal daw ng yelo. Ito ang ating mga kasama. Ating lahat, mga kapuntos. Merry Christmas, Pismo Plus, Bro Jando, nandito po tayo sa harapan ng gate ng Church of Visitation in Karem, Jerusalem. Yan po, ito po, asaan Church ang of mga Visitation. yelo dyan? In Karem, Jerusalem. Malapit ba yan sa bro? Sa Bethlehem, bro? So, sa kabila ito ng Bethlehem, yun nga po si John the Baptist. Dito po nagsalubong, binisita ni Mama Mary, si Saint Elizabeth, sa bundok na ito. So, ito yung church. Diyan yung lugar kung saan dinalaw ni Mama Mary si Saint Elizabeth. Yes, Ken. Opo.
Okay. Oo. So, ano ang klima dyan, Brother Romel? Anong klima ngayon? December 25, anong klima dyan? Medyo malamig na po. 11 degrees po ngayon. Mag-alas 3 na po ng hapon. Ano po, no? So sa Inkarim, dahil ito ay sa baba ng western part ito ng Jerusalem po, ano? So yung Bethlehem ay nasa east banda, no? Punti ng Jerusalem, no? So walang snow. Kasi pag nag-snow yung Bethlehem, kung saan sinilang po ang ating mahal na Panginoon, mauna po ito ng Jerusalem kasi mas mataas ito kaysa sa Bethlehem po, no? So dito po tayo, no, sa Visitation Church sa Inkarim, na dahil sarado po siguro dahil sa gira napiktuhan. So kagagaling ko lang po sa sa Church of John the Baptist Catholic Church. Pero dadaanan po natin, no, siguro mga 5 minutes baka doon na tayo. So ituro ko po kayo kung mararapatin, dadaan po tayo sa Mary's Spring, na po, no? So ito, napakataas ito na bundok kung saan ay tinago ni San Zacarias si Santa Elizabeth nung nabuntis siya kay Saint John, the Baptist. So okay lang po, Bro Janlo, na pupunta na tayo sa kung saan naglaba, umiinom ng tubig at nag-igib ang ating mahal na inang Birheng Maria. Kakabuntis niya lang sa ating Panginoong Jesucristo at 6 na buwan noon nung pagbisita po ni Mama Mary po rito sa lugar na ito, ang pagbubuntis ni Santa Elizabeth. Okay. Okay lang po. Okay. Mga 5 minutes nandoon na ako, no? Tingnan niyo lang ang paligid ng Jerusalem Inkarim, walang snow, mainit, at ang aking pawis ay hindi sa snow kundi sa init ng araw. Okay, So, Merry Christmas. Brother Romel, Yes. sabihin, ang temperature ngayon dyan is 11 degree. Sa 11 degrees centigrade. pwede ba ilabas ang mga tupa? Nalabas ngang may snow. Pwede. Pwede po, Jando. Kung merong snow, Brother Romel, ang tupa ba pwede bang ilabas? Yes. Pwede. Nandyan si, acknowledge si Pisma Juban, no? Pumasok sa Zoom, ngayon. So, yun. Nasa Mudiin ngayon si Pisma Juban. Shalom, Pisma Juban. Andiyan pala si Brother Juban. Wait lang, konti lang kulos, Brother Juban. Okay, Brother Juban. Kumusta ka na dyan, Brother Juban? Hey, shalom, shalom. Mga kapatid, punto team. Nasaan ka ngayon, Brother Juban? Yes, dito, bro, dyan daw, sa Israel pa rin. Ay, tanga ba Ayan ng ang plan Israel? natin, ha? Walang peke yan, ha? Oh. Ayun, yan, talaga. Sa Israel. Mudiin, ito. Flag nila para naman fair naman sa mga kapatid natin, na nasa labas ng pananampalataya. So, mainit, naka-t-shirt lang ako dito. So, mas mataas kasi. You're going in Mas there? mataas yung area ni Close, but you can sa visit. Jerusalem. Yes, So, it's close. I don't mas know. mababa yung area, no? 2:30. Ha? Sige, go. Romel, sige. So, bro, mas mainit dito, bro. Pero 15 to 20 minutes ako away kay Bro Romel. So, dito, naka-short pan pa tayo. Bro, dyan daw, medyo mainit. Sabi kasi ni Mainit po dito. sabi ni Bacalaris, bro, hindi daw pwede maglabas ng tupa ngayon, December 25, dahil malamig daw dyan. Ay, bro, dyan daw, hindi totoo yun. Dahil way back 2020, nagpalabas tayo, yung mga tupa, pwede. At saka, ayon din sa eksperto. Mga kanina, bro. Yes, ayon sa eksperto, kasi yung mga namamahala ng mga tupa, bro, mga expert yun sa pag-aalaga ng mga tupa, hindi kahit na tamaan ng snow yung nila, hindi tumatagos sa kanilang balat sa wool. Kaya nga yung mga iba dito, yung wool, ginagamit nila dito during winter time, Pag gumamit kami ng mga wool na talagang kumot na, sa January at February na talagang mag-i-snow na yan.
Siguradong malamig na malamig ang January at February. So sa December bro, wala, malabo talaga. Hindi pwedeng mangyari na mag-snow dito. Pero kikita nyo naman, t-shirt lang tayo. Dito ako sa labas ngayon. Ayan. Brother Juban, tanong din ako, Brother Juban. Halimbawa ganito, nagkaroon ng winter sa February. Ang tupa ba sa February, nag-negative na ang temperature sa Jerusalem, pwede pa rin ba lumabas ang tupa kahit na nag-negative na ang temperatura? Yes bro. Yun nga, yung nakausap kong Israelitang expert, talagang tumatagos lang yung yelo sa kanilang balat, ay sa kanilang wool dun sa kanilang balahibo. Hindi talaga tumatagos sa skin nila, nabubuhay talaga sila sa labas. Pwedeng ipastol yung mga tupa during snow time dito sa Israel. Yun ang sabi ng ekspertong Israelita yun. Pero ang tanong ngayon dyan, Brother Juban, ano naman nakakainin ng tupa kung sakali makapal ang snow sa Jerusalem? Sa Jerusalem, may special kasi yun bro. Dito yung mga eksperto, meron silang tinatawag na tambakan nila ng mga pagkain nila. Yun, inilalabas nila yung pagkain. At saka kinakain nila, di ba sa atin bro, yung green na mga lang ang pinapakain natin sa mga hayop natin dito. Pinapakain din kahit na tuyong-tuyo ng dahon, kinakain yan ng tupa. Kinakain yan ng tupa bro. Kaya hindi pwedeng sabihin nila na yung mga green, gaya nito, mga ganitong mga green na lang ang pinapakain sa mga tupa. Hindi, dito bro, kahit yung mga dry at naging brown na, kinakain pa rin ng tupa bro. Kahit brown, okay. So, Brother Angel Santos, Yes bro. yung ating mga tanong ngayon is ating i-ready para sa episode na ito. December 25 sa Jerusalem, Israel. Teka muna ha. Brother Benedict. Yes, Brother Romel. Rodando. Ah. May singit lang po ay maingay ako rito. Yung nakita ko, kahit may snow, ang pinapastol nila, dahil may mga matataas na ng olive, yun ang kinakain ng mga chef. Tumatayo sila, kinakain nila yung ng olive, yung dahon. So, makaano sila. So, nandito na po ako sa spring, Mary Spring, kung saan naglalaba, inom, saka nagigib ang ating mahal na Biring Maria, So, ito po, Mary Spring. May kasi sila. May Mary Spring. So, ito yung pinuntahan namin yung Tisma Juban, yung Tisma Ted, at Tisma Rona. 3 years ago yata. Si Ate Rona Gonzalo Tood. Malapit ka lang ngayon sa bro, sa Cana kung saan nagkaroon ng kasalan? Yung Cana, doon yun sa kay Rona, Tisma Rona. So, ito yung spring, So meron palang Mary si Spring. Diyan naglalaba, nagigib ng tubig si Mama Mary dati. Yes, opo. Dito naglalaba. Dito yung minom noong panahon nila, dito sa Incarem. Diba, nung nabuntis si Mama Mary, pumunta siya rito sa Incarem, 6 months na po si St. John the Baptist sa tiyan ni Santa Elizabeth. So, di ba, tinulungan niya sa mga 3 buwan? So, dito, ito yung spring na ginagamit ni Mama Mary sa paglaba, pag-igib. So, ang ko lang po, na yung sa Church of Visitation, yun ang tinaguan kay kay Santa Elizabeth nung nabuntis siya kasi matanda na po siya eh. So kung dyan lang siya, puntahan natin mamaya, yung St. John the Baptist kung saan siya na itinilang. So nakakahiya na matanda na siya, pinag-uusapan siya dyan, So tinago siya ni St. Zacharias doon, sa bundok na yan, sa church na pinanggalingan ko ngayon, So pagkatapos dito, didiretso ako sa sa bahay ni St. John, ni St. Zacharias at saka ni St. Elizabeth, So, mag-usap po na kayo ni Chris Madjuban dyan, Litraos, Chris Madjuban, back to you, and Brother Jando. Ito, bro, kasi akidak ito, mula sa taas, at ginamit pa po ito ng mga Muslim,
noon, pinatayuan nga nila ng nila, mosque. Nung in-invade nila itong Jerusalem po. So, ito mga original pa tong bato sa baba ng spring. Salamat so sa tanong. panahon pa ni Mama Mary po yan, yung mga batong yan. Oo po. Yung mga na lang, yung mga iniba nila yung mga sa taas. Pero yung dinadaluyan, pa yan? Original pang mga bato. Wow. So within 5 minutes, nandoon na po ako sa bahay ni St. John the Baptist, kung saan siya isinilang. So doon siya tinago sa visitation. So doon din siya tinago nung ipinanganak siya, nung papatay ni King Herod ang lahat ng mga bata sa sa Bethlehem. So nung isisilang na po siya, bumalik sila sa bahay nila dito sa kabilang church, no? So within 5 minutes, nandun na ako. Back to you. Okay, Brother Joban, Fernando. ano yan? Yes, bro. Baka may tanong si Brother Angel Santos kay Bro Joban. Brother Angel, may gusto kang itanong? Bro, nasaan ka ngayon, bro? Exact location mo ngayon? Bro, Mudiin kung tawagin, mga pagitan ng Tel Aviv at Jerusalem kung saan ako naroroon. So 15 minutes to 20 minutes siguro makakarating na ako sa area ni Bro Romel. At malapit din ako sa city center ng Tel Aviv, Israel. So malapit lang ako sa syudad, mga kapatid, bro. Bali, oo. Pero bali diyan ka nakatira at nagtatrabaho, bro, mismo. Diyan yung mismo bahay mo o bahay mo? Yes, bro. Dito ako nagtatrabaho. Actually, yan. Ito yung flag ng Israel. Pakita natin. Baka sabihin nila na memeke tayo. No? Yun. No? So, ayan. Andito tayo. Original talaga na andito tayo sa Israel. At yearly naman natin ginagawa to. Patunay sa mga kapatid natin na sa labas ng pananampalataya. No? Bro, Angel, napakainit dito. Nakashortan lang ako, mga kapatid. Malamig kay Bro Romel kasi talagang dyan ang pinakamalamig na area ng dito sa South. Dahil nasa taas pa siya, no? Dahil nasa taas Yes, bro. Nasa taas siya talaga. So sana ma-share po lahat ng mga miyembro ng mga dating daan at lahat ng mga nagsulputang sekta na naninira, no? Magpapatunay ito na talagang napakarami po kasing na isa yan sa pinakadahilan na yung iba yung sige. Bro, hindi na nagse-celebrate ng December 25, mga kapatid, no? So i-share nyo po ito, mga kapatid. Ang dami nang nalipat sa ibang sekta dahil dyan sa sinasabi nila. Ayan, napakainit po, mga kapatid, lahat ng nakikinig ngayon. I-share nyo po ito, please. Ayan, pagpapatunay ang mga kapatid natin na talagang tumutulong para talaga magkaroon po tayo ng ebidensya na ito pong mga nagsulputang sekta, mga kapatid, napakarami na. Milyong-milyong mga debotong Katoliko na umalis dahil dyan sa sinasabi nilang hindi daw pwedeng ipanganak ng ating Panginoon Kristo ng December 25 dahil ito daw ay nag-i-snow. Ayan, papatunay mismo dyan sa lugar, no, ng lugar mismo na malapit lang dyan sa Bethlehem, no, kung saan pinanganak ating Panginoon Kristo. Ayan, mainit, mga kapatid, no. I-share niyo po ito, no, para matapatan na natin, no, matuldukan na ang mga paninira ng mga ibang sekta. So maraming salamat, Bro Joban, no. Buti okay kayo diyan. Okay naman po kayo, no. Malayo naman sa giyera sa kabila. So ayan po, mga Keyers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral, at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin, and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe
sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.